Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito pong nasa harapan ko po na ito ay differential carrier po ng Isuzu Crosswind, pwedeng sa Fuego, pwedeng doon sa mga lumang Highlander. Ito pong differential po na ito. At ito pong differential po na ito, very rare po itong differential na to kasi ito po ay LSD, Limited Slip Differential. Bihirang-bihira na mayroon ang dumarating sa akin na ganitong klase ng bungo na kapag ka pinaandar mo ang sasakyan mo, yung dalawang gulong ay sabay na umiikot. Para nga po ito sa mga nag-off-road or para doon sa mga ang talagang dinadaanan nyo ay maputik, mabuhangin, rough road at kailangan ng inyong sasakyan na yung dalawang gulong ay umaandar, kumakapit, meron siyang grip doon sa kalsada. Or else, dudulas yun, kaya minsan nababalaho yung mga crosswind po na ito. Mga kapatid, sa crosswind, walang inilabas na naka-LSD, Limited Slip Differential. Pero dahil ang differential ng crosswind sa kanang Highlander ay parehas ng differential mismo ng Isuzu Fuego, yung pong Fuego ay mayroong LSD na lumabas na model, yung mga Isuzu Fuego. Kasi nga po, may mga 4x4 po na Isuzu Fuego. Malamang, itong differential na ito ay galing sa isang 4x4 na Isuzu Fuego. Tingnan niyo po mga kapatid, meron siyang clutches dito. Nandoon nga lang sa likod nitong spider gear na to. Ayun, makikita nyo, nandoon yung clutches. Yun yung clutches po niya, yung nasa likod ng spider gear. Sa kabila nito, ay mayroon din po itong clutches. Hindi lang talaga basta-basta maipapakita sa ating video. Pero ito po, dalawang gulong ang umiikot dito ng sabay kapag ka po LSD. Pero, dahil nga sa limited slip siya, may pagkakataon din na iyon ay humihinto, lalo na kung lumiliko. Pag lumiliko kasi, hindi pwedeng sabay na umiikot yung gulong na parang kalesa, no? Na parang yung mga laruan na ginagawa natin. Hindi pwede. Kaya po, pag lumiliko ka, nag-U-turn ka, or nagle-left turn, right turn ka, yung isang gulong, hindi yan basta-basta iikot. Kung ano yung nangyayari doon sa mga open differential, ganun din ang nangyayari dito. Kaya nga ito'y tinawag din na limited slip differential. Pero kapag ka ito ay diretso, sabay na sabay umiikot ang dalawang gulong yan, at lalo na kung mababalaho ka, kapag ka kasi nababalaho ang isang gulong sa mga open differential, nabalaho yung kanan na gulong sa likod, ang umiikot yung hindi nakabalaho. Yun ang sa open differential. Kaya lalo kang may stuck doon. Sa limited slip differential, kapag ka nalubog ang isang gulong mo, umiikot sila pareho. Hindi pwedeng ang iikot yung naka-free. Yun po ang kagandahan sa mga naka-limited slip differential. Kaya makakaiwas ka ngayon diyan sa mga ganyang klase ng problema na nababalaho ka. At ang isa pang maganda sa limited slip differential, naiiwasan yung dulas sa kalye. Yung halimbawa umuulan o kaya putik, naiiwasan yung mga dulas na yon. Kaya nakakatipid ka rin sa isang banda sa fuel mo. Kasi 1:1 halos yung takbo, yung ikot ng gulong mo doon sa kanyang tinatakbuhan na kalsada. Kapag ka kasi may dulas, meron ding parang merong ikot siya na hindi kumapit doon sa kalsada at siyempre may nababawas din na konsumo ng fuel doon. Gaano karami yung dulas na yon kapag ka ginagamit mo ang iyong sasakyan, lalo na kung sa putikan or sa rough road, or sa mga basang kalsada, lalo na ngayon na panahon ng tag-ulan. Kaya itong mga ganitong klase na limited slip differential na para sa mga sasakyan natin, napaka-importante po nito. Mga kapatid, ito pong differential po na ito, wala pang may-ari nito. Bahala na po kung sino yung maswerteng makakabili nito para sa Isuzu Crosswind, para sa Isuzu Highlander, para sa Fuego, ay pwede nyo pong gamitin ito pong differential na to. At ito po ay may ratio na 4.6. Ang mga crosswind na sportivo, naka 4.1 yan, 4.3. Kaya pagka akyatan, hirap yan sa akyatan. Pero ito, 4.6 po ito, kayang-kaya nito yung mga akyatan na medyo matataas. Kayang-kaya po nito, hindi manghihina ang makina nyo. Lalong mas high speed naman yung mga naka Isuzu Highlander. 3.9 yan, no? 3.9, 4.1. Kaya sila ay high speed. Kaya pagdating sa akyatan, hirap, gumagapang yung mga Highlander. Pero sa speed naman, mabibili sila dahil nga po ang kanilang ginamit na differential ay high speed.
Ngayon mga kapatid, papakilala ko po sa inyo yung bisita ko po ngayon, yung customer ko po ngayon na binigyan ako ng flashlight at bibigyan daw po ako ng isang set din ng tools galing po sa daddy niya, Sir Rudy Madronio. O, si Sir Rudy Madronio, pinabigyan po ako ng tools dito po sa anak niya at pati itong flashlight. At ito po, papakilala ko po sa inyo. Ito pong aking customer ngayon na uuwi pa ng Mindanao at para ihatid ang kanya pong misis na doktor na nakadestino po dyan sa Mindanao. Ito po siya. Sir Derek po. Sir Derek Madronio. Opo. Ayan. Sir Derek, ang biyahe mo napakalayo. Opo. Surigao, Manila to Surigao. Pagpapunta ka ng Surigao, sir, galing dito sa Antipolo, anong mga dadaanan mong mga lugar? Kan po ko SLEX. SLEX, Tapos diretso na po yun hanggang Bicol. Bicol, Matnog. tapos Roro. Tapos Roro. Pahinga ng konti sa sakyan. Ayan, konti sasakyan. Mga ilang oras sa Roro? 1.5 lang po yun. 1.5 lang. Saan ang bagsak nun? Pagdaong ng Roro, saan? Tacloban. Sa may, Tacloban. Opo. Tapos land drive ulit. Land drive ulit. Papuntang Lipata. Oo. Leyte. Papuntang Surigao. Surigao. Pero Roro pa rin po yun. Pagdating naman ng Surigao, Roro, papuntang... Pagdating po ng Tacloban, Roro ulit. Oo. Papuntang Surigao. Surigao, pero ang talagang destination nyo, Surigao ba o... Punta pong Butuan. Butuan. Layo talaga. Ito yung sasakyan ni Sir, oh. Ayan. Anong model po itong Mitsubishi Montero nyo? 2022 Mitsubishi Montero. So, ngayon ay 4 years pa lang to. Ilan na po yung tinakbo? 61 po yata, Sir Rans. 61,000. 1,000 yata. Oo. Opo. Naisipan ni Sir na pumunta dito sa Autorans kasi sabi nyo po, yung daddy nyo, pinapupunta talaga kayo dito. Saka nanonood po talaga kayo ng mga vlogs ko. Kahit po ako nanonood po. Oo. Napanood nyo ba yung nag-change oil na 1 taong mahigit? Napanood ko po Oo. yun. Kaya kayo nagpa-change oil na kasi 1 taon din yata mahigit hindi nagpa-change oil. Kaya sobrang itim eh. Sobrang itim, malapot na. Oo, lapot na. Siguro after nyo sa kasa, hindi na kayo nakapagpa-change oil. O yun, 1 taon nga mahigit kasi 4 years na yung unit. Kaya Sobrang nga po. itim nung langis. Mhm. Buti na lang, magandang klase yung makina kahit paano. Ito yung 4N15 na naka-timing chain. Yun nga lang, medyo maselan yan sa oil talaga. Dapat palaging 5W30, gawa nga nung sa chain, sir. Opo. So ngayon naman, nag-eni na tayo, 5W30. Galing, Tapos galing. sabi ko, sir, ang layo naman ng biyahe nyo. Pwede ba i-check na natin lahat? Pati nga po yung serpentine belt ni sir. Sir, mapapansin nyo rito, may mga tama na, oh. Ay, sige. Oh. Opo. Ayan, oh. Isa. Tignan nyo yung tama, oh. Along the way, sa biyahe nyo na napakalayo, pag naputulan kayo ng belt, serpentine belt, delikado talaga. Tapos ibibigay nyo pa sa akin, meron pa kamo kayong ibibigay na tool sa akin. Wala ka ng tool, sir, pagka pagka bumiyahe ka. Tapos binigyan pa ako ni sir ng remembrance, oh. Flashlight, oh, ang ganda. Oh, binigyan ako ni sir. Titingin-tingin itong mga to, wag nyo kukunin to, ha. Ako, binigyan ko na si Rudy ng flashlight, oh. Ngayon, mga kapatid, pag mga ganito kasing talagang mahabaan ng biyahe, huwag niyong isa-sacrifice yung sasakyan din, pati yung sarili niyo. Dapat talaga ma-check natin lahat. Opo. So itong kay sir, change oil na kami. Lahat ng belts palit na kasi 6 years na rin naman at may mga tama na. Iba na nga ang kulay ng belt, oh. At pati yung isang belt na doon sa aircon belt, papalitan na po lahat yan. Ay, galing. Importante yun kasi Opo, ang opo, asawa ni sir ay nagsumasagip ng buhay diyan sa saan ngayon? Anong ospital yun, sir? Tandag. Sa Tandag. Sumasagip ng buhay si doktora. Kaya dapat una nating protektahan din yung buhay ni doktora. Kaya kailangan yung sasakyan dapat talaga safe kahit nasabihin mong bago to. Importante yung mga ganitong pyesa kailangan na check kasi napakalayo ng biyahe nyo. Mga ilang kilometro yun, sir, yung biyahe nyo? Naku. Sa tingin mo, pagka umaalis ka dito, sinisiro-siro mo ilang kilometro hanggang doon sa Tandag. Ang layo, Sir Bukidnon, Rans. Bukidnon. Malapit, mas malayo pa po yung sa Bukidnon, Sir Rans. Oh, mas Kasi malayo pa. kalahati po ng Davao eh. Oo. Davao, Butuan. Lumalampas ba kayo ng 1,000 kilometers? Lumalagpas pa ako, Lampas Sir pa, isang diretso lang. Diretso po yun, Sir Rans. Hindi naman naabot ng 2,000 kilometers. Hindi naman po. Siguro, Hindi mga naman po. 1,500 siguro, no? Parang ganon, Sir Rans. Isang diretsong biyahe, 1,500 kilometers. Kaya mga kapatid, yung langis na nilagay namin dito, yung Eni Oil,
talagang ito ay pang mahaba ang biyahe ito eh. Dapat yung langis mo, yung pang high mileage talaga, na umaandar ang makina mo, 1,500 kilometers, dapat maganda ang langis mo. Dapat yung langis na hindi magdi-deteriorate. No, kahit na anong init ng engine ang danasin ng makina. Tama-tama lang, sir. Ito yung Eni na nilagay ko sa iyo eh. Kukunin ko galing. lang to. Ayan. Oo. Aisin po na 5W30. Galing Sir Rans. API SP. Pwede rin to sa di gasolina, pwede rin sa diesel. Kaya nakalagay dyan, ito yung ASEA C2, C3, compression 2, compression 3, ang ibig sabihin ng C. Sa mga langis, no, yan po ang ibig sabihin nun. Tapos pwede nga rin siya sa Mercedes-Benz. Ayan, nakalagay naman po talaga. At ito po ay fully synthetic. Opo. Kaya dito sa likod nito, makikita nyo po, ayan, API SP. Pag sinabing S, spark. Yun ay sa pang di gasolina kasi may spark plug eh. Okay, pag sinabi namang ASEA C2, compression. Ang engine po ng mga diesel ay compression engine. Ang langis po natin, sir, ito po ay Rome, Italy. Wow. Talagang made in Italy po itong ating langis. Kaya ito lang po ang kinikerry ko dito sa Autorans para talagang maprotektahan natin yung mga makina ng mga customers po ni Autorans. Kasi pag iba-ibang langis, ang hirap kasi baka masingitan tayo, sir, nung Kaya nga po. nung mga fake eh. Taka Sir Rans, kailangan talaga fully synthetic. Pala hindi pwede yung hindi synthetic. Yung mga mineral. Opo, yung mga Pag semi. turbo siya, talagang fully synthetic ang ilalagay dyan. Ayun, maganda yung sinabi mo, sir, na yan. Kasi ang mga turbo engines, hanggat maaari nga, 5W, yun na yung pinaka makapal. Or pababa ka pa. 5 na yung pinaka-okay para sa mga turbo engines. Kasi nga po, yung nipis ng viscosity nun, sa unang start mo pa lang, aakyat na yan sa turbo. Eh biro nyo, sir, ang turbo, doon sa start mo pa lang ng engine, ilang libong spin ang nangyayari doon sa turbo. Maraming spin yun, libo-libo yung spin nun. Hindi katulad doon sa RPM ng makina natin. Kung halimbawa 1,000 RPM yung minor mo, sa turbo hindi. Talagang iminumultiply niya na sobrang dami ng ikot nung turbine saka nung impeller, kaya dapat talaga may langis kagad na umaakyat sa kanya. Sa sobrang bilis ng pag-spin ng turbo. Kaya kung ang langis mo, Dok, Pag semi-synthetic, semi-synthetic, tapos ganyan pa katagal mo nang nagamit, malapot na, delikado talaga sa turbo. Ayun. kaya dapat talaga Sir Rans, fully synthetic ang Fully gagamitin. synthetic at dapat Sa any. Any hangga't maaari po, hangga't maaari, opo. Opo. Kasi lahat naman kami na tawag dito, nagre-recommend ng Opo. langis. Lahat naman ng langis na nire-recommend namin, magagandang klase po yan eh. Kaya lang ako, siyempre, pipiliin ko yung isa sa pinakamaganda din. Tapos, yun nga po, pagka nakaturbo kayo, importante ang langis nyo palaging maganda. Hindi pwedeng pagtatagalin nyo yung langis sa engine, yung 1 taon, delikado po talaga yon. Kasi po, 5W30 para sa turbo, 0W20 para sa mga Ford, na yung mga may twin turbo, 0W20 yan. Eh pag tumagal na, kumapal na yan, nagbabago viscosity. Di ba? Kumakapal din. Yung zero mo, baka nasa 15 na yan. Tulad nung langis nyo po kanina. Pwede mo mang mapakikuha yung langis, yung Sobrang itim. Oo. Pwede, ayun, yung basyo. Sobrang itim. Yan. Ito yung natira doon sa langis ni Sir. Ngayon, yung lapot eh. Lapot na talaga Sir Rans. Di ba ba? Sobrang lapot oh. Malapot. So ito, Talaga, medyo na to. Medyo delikado na sa turbo to. Mga kapatid. Masyadong maitim siya. Oo, Sir Rans, bigyan mo nga ng basahan si Sir. Masyadong maitim. Baka mapagalitan tayo Hindi, ng okay asawa na po. ni Baka mapagalitan tayo ng asawa ni Sir. Maitim talaga Sir Rans, no? Oo. So yun po importante sa mga turbo engines, ang talagang Thank you, Sir Rans. ating mga langis ay dapat palaging maganda ang langis natin. Ngayon, sa mga naka-timing chain, importante din yung maganda ang viscosity ng langis. Kasi yung pagitan ng mga kadena na yan, yan ang sisira kapag sobrang lapot na ng langis mo, hindi napapasukin ng langis. Yung pagitan ng mga kadena na yun. Ang dami nun na dapat yun ay pinapasok ng langis. Kapag hindi, diyan na magsisimula ngayon ang pag-ingay ng inyong timing chain. Kaya ang mga timing chain na makina, umaasa din yan sa ganda ng langis. So far Sir Rans, okay pa po ang makina. Okay pa to. Lang to 60,000 lang tinakbo, no? 60 plus thousand lang naagapan naman natin yung change oil natin ngayon. At yun nga, ito rin,
Yung mga belt, sabi ko kay sir, palitan na yung belt para hindi delikado. Ngayon, may nasilip lang kami, yung shock absorber ni sir. Napansin ko nga kanina, nung tinanggal yung gulong dun sa hulihan, tagas. Ayan, tagas yung langis. Kaya nga po. Oh. Kaya nga po. Okay, kaya sabi ko, tanggalin yung kabilang gulong. Sabi ko kay Rex, tignan kung parehas. Yung kabilat, yung tuyo. Di ba? So ito, may problema. Ngayon, mas maganda sana pag magpapalit tayo, dalawa sir. Oo, para talagang sabay din silang masisira kung sakali. Tama. At hindi rin natin masabi, baka mamaya yung isa na yon medyo defective na rin. Tama. Bakit ba kaya nasira ito? Ano ba yung mga dinadaanan nyo sir dyan? Lalo na yung Andaya Road sa may Bicol, grabe. Parang sungkaan. Meron pa bang mga rough road talaga doon? Samar, ganun din. Andaya Road, Bicol, Andaya Samar. Road. Doon sa pupuntahan nyo sir, sa Mindanao po, si Rans, napakaganda ng daan. maganda ang mga kalsada doon. Ganda ng kalsada sa Mindanao. So sa ano lang talaga. Ayan, tignan nyo. Hindi mo dapat nagaganito shock absorber. Kahit bumili kayo ng shock absorber. Ito, gas type, hindi mo dapat nagaganito to. Oo. Ang trabaho nga ng shock absorber, halimbawa, nagdalawang pump siya, 2 o 3. Pag nagdalawang pump yan, hindi mo na maitutulak. Kaya nga, ang sasakyan natin, level na siya eh. Diba? Kaya pag sira ang shock at pag ganun-ganun yan, mararamdaman mo, gaganong-ganon din yung likuran mo. So, ilang pump niya, magpapump yan, tapos yan, stabilize niya na yung yung shock absorber mismo. Ganyan-ganyan na lang siya. Konting-konti na lang yung niyan, yung galaw niyan. Ito, wala na Wala na. Okay. Pag-canvas mo na. Canvas. Bago umuwi si sir ngayong araw na to at dapat lahat yan ay maayos na. Yun nga po. Sir. May regalo sa akin si Sir Rudy Madronio. Ayan, naku, may regalo sa aking Lotus. Naku, sino na naman kaya ang gagamit nito? Sir, salamat Salamat sir. Sir Rudy Madronio, salamat po. Saan ba nakabase ngayon si Sir Rudy Madronio? Ako nasa Masbate po ngayon. Masbate. Opo, naku, may mga kaibigan ako diyan, Sir Rudy sa Masbate. Opo, si Edmond. Mga INC, mga kaibigan ko po diyan sa Masbate. Opo, ayan. Salamat po sir Wow. Dahil sa binigyan po ako ni Sir Rudy, Rudy Madronio, yung daddy ni Sir Jerry, ng tool sa ng flashlight. Bibigyan ko naman si Sir Rudy. Bahala na po kayo kung ano po ang gusto nyo dito po sa dalawang kulay na to. Ganda naman. Basta po yung magugustuhan nyo, sa inyo po yon. Tapos kay Sir Jerry naman yung isa. Ayan. The best, thank you very much. Meron din po akong binigyan ako ng sticker po na authorized, ididikit ko po. Opo, ito, sombrero. Ayan. Ganda naman. Sir Rudy, thank you po thank you. Ayan, Thank Sir you Rudy. ma'am, thank you Sir Rans. Sir Jerry, thank you po. Thank you very much po Sir Rans, thank you. Saan pa po kayo galing? Di pa po. Di pa Batangas? Batangas. Ha? Ere, mga taga Batangas. Ayan yung pachero. Bababa na. Huwag ka pahiya, ang gwapo-gwapo mo sa TV, Ayan, anong nangyari sa pachero mo? Anong nangyari? Tumirik po. Tumirik sa Alaminos, galing ng Lipa, Batangas. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik niyo po sa aking channel. Lahat po tayo ay mag-iingat sa pagmamaneho, lalo po ngayon na masungit ang panahon. Basa ang mga kalye, kung minsan, putikan pa, itong mga ganyang biglaan na pag-ulan sa mga busy na kalsada, lalo na dito sa Metro Manila, may mga bumabiyahing jeep. Naku mga kapatid, mag-iingat po kayo. Yung mga kalsada po na yan, pagka biglang ulan, malangis po yan, madulas. Kaya pag bigla kayo ng reno, minsan ayaw kumapit ng gulong nyo sa kalsada kasi nga po, madulas, lalo pa kung asfalto yung kalsada na yan, tapos naghalo na yung karbon, naghalo na yung langis na tumutulo sa mga makina, lahat ng dumi nandun sa kalsada na yon. Pagka bigla kayong namreno, umi-skid, bumabalagbag ang inyong sasakyan, kaya napakadelikado po. Kapag biglang ulan, marahan lang ang takbo, marahan lang din ang magpreno para hindi po kayo maaksidente. Mga kapatid, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyong lahat.